maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Kasunod ng nangyaring pagbaha sa Metro Manila at karatig lalawigan bunsod ng walang tigil na pag-ulan dahil sa mga nagdaang bagyo at pinaigting na habagat, ay formal nang binigyan ng kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na magsuspende ng klase kung kinakailangan. Si Remulla na dating gobernador ng Cavite at matagal nang experience sa local government at pamamahala, lalo na sa mga sakuna, ay nauna nang humingi ng karapatan mula sa Pangulo. Sinusugan ito ng Office of Civil Defense kung saan sinabi ni OCD Officer in Charge Assistant Secretary Rafaelito Bernardo Alejandro IV na maganda itong hakbang dahil malawak ang karanasan ni Secretary Remulla. Karaniwan din naman ani ang kinukonsulta ito sa OCD, sa Pag-asa at iba pang ahensya ng pamahalaan bago magdeklara. Halos 5 beses nagsuspinde ang DILG ng nagdaang linggo bilang pag-iingat sa mga posibleng insidente ng baha at landslides. Sinusugan na rin ito ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na nagsabi na tignan ng FB page si Secretary Remulla at ng DILG rin. Bukod sa OCD at Pag-asa, kinukonsulta rin ang National Disaster Risk Reduction and Management Council at sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na nabigyan nga ng kapangyarihan si Secretary Remulla para na rin magkaroon ng sistematikong pag-aanunsyo. Pumalo na sa 32 ang naiulat na namatay sa pinagsama-samang epekto ng bagyong Krising, Dante at Emong at ng pinaigting na habagat. Base yan sa pinakahuling tala ng National Risk Reduction and Management Council kagabi. 5 sa mga ito ang kumpirmado na habang bineberipika pa rin ang 37. 19 naman ang naitalang sugatan habang 6 ang nawawala. Apektado ang halos 1,700,000 pamilya mula sa 17 rehiyon, 70 lalawigan at mahigit 600 lungsod ng bayan sa bansa. Mahigit 200,000 ang lumikas, karamihan sa mga ito nananatili sa mahigit 1,250 evacuation centers. Aabot naman sa halos 6 na bilyong piso ang naitalang pinsala sa halos 500 infrastruktura. Hindi pa kasama riyan ang mahigit 3 milyong pisong danyo sa mahigit 7,000 bahay na nasira. Mahigit 700 milyong piso naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura at halos 20,000 magsasaka at mangingisda ang apektado ang kabuhayan. Sa gitna naman ng pinsalang ito na dala ng mga bagyo at habagat, patuloy namang pinaiigting ng pinagsanib puwersa ng Office of Civil Defense at Armed Forces of the Philippines ang kanilang pagtugon sa sakuna. Iniulat ng AFP ang deployment ng mahigit 30 disaster response task units at search, rescue, and retrieval teams sa mga lugar sa Northern Luzon at sa Visayas na pinakatinamaan ng kalamidad. Sa pangkalahatan, mahigit 1,000 land assets ng sandatahang lakas ang nakaantabay sa iba't ibang rehiyon, kasama ang halos 50 air assets at 25 sea vessels. Alinsunod pa rin ito sa whole of government at whole of society approach na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan magkabalikat ang sibilyan at unipormadong responders sa pagtugon sa mga krisis. Inanunsyo ni Public Works Secretary Manuel Bonoan na nakatakdang matapos sa Agosto 8 ang repair ng nasirang Tangos Stanza Malabon Navotas Navigational Gate na pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang inspeksyon noong Sabado. Ayon kay Bonoan, una nang na-repair ang Tangos Stanza Malabon Navotas Navigational Gate noong 2024 pero nasira ulit at kinumpuni na nitong Hulyo ng abutan ng mga pag-ulan.
Ayon kay Bonoan, tuloy-tuloy ang repair ng navigational gate kahit pasama ang panahon. Nakatutulong ang floodgate upang hindi pumasok ang baha at oras na magawa na ang dagdag na proteksyon sa retaining wall, hindi napapasok ang tubig kahit high tide. Dagdag pa niya, may sapat na pondo ang DPWH hanggang 2026 para sa rehabilitasyon ng floodgate. Nasa 200 sako ng bigas at 300 kahon ng relief items na lula ng Philippine Air Force C-130 cargo plane mula Holosulu ang lumapag sa Villamor Air Base, Pasay City. Bahagi ito ng nasa 200,000 sako at 1,000 kahon ng food item na dinonate ng provincial government ng Sulu sa humanitarian relief effort para sa mga komunidad na apektado ng nagdaang kalamidad. Ang Department of Social Welfare and Development sa pakikipagtulungan ng Office of Civil Defense, kasamang iba pang military unit, ang mangunguna sa distribusyon ng mga donasyon sa mga lugar sa National Capital Region at iba pang lokalidad. Hindi alintana ang hirap at sariling kaligtasan, walang humpay ang mga community disaster volunteers sa pag-alalay at pagliligtas sa mga nasalanta ng habagat, bagyong Krising, Dante at Emong. Sa Parañaque City, tumulong ang Moonwalk Fire Rescue Volunteer Group para maialis ang isang natumbang puno upang hindi na maging peligro at sagabal sa mga residente. Sa San Antonio, Zambales, naging malaking hamon sa DRRMO volunteers ang hirap sa pagsasagawa ng rescue operations sa mga apektadong pamilya. Sa Laguna, nanguna naman ang Bagong Bayani Rescue Volunteers sa relief operation sa San Pedro, Santa Rosa, Biñan at Cabuyao. Ang mga local DRRM office at barangay DRRM committee ang sumasabak sa unang bugso ng disaster response sa mga sakuna at kalamidad. Katulong nila ang mga volunteer na sandigan sa community-based disaster risk reduction na unang nakararating sa mga liblib na lugar. Sa Bacolor, Pampanga, nasa 110 pamilyang naapektuhan ng pagbaha ang nakatanggap ng ayuda mula mismo kay Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na nanguna sa pamimigay ng food packs, hygiene kits, sleeping kits, family clothing kits at ready-to-eat meals. Pansamantala ngayong naninirahan ang mga residente sa Bacolor Integrated School, nakabilang sa higit 600,000 pamilya sa buong bansa na nahatira ng pagkain at emergency supplies ng DSWD. Mahigpit naman ang koordinasyon ng DSWD sa Health Department upang masigurong walang magkakasakit sa mga evacuation center. Malaki naman ang pasalamat ng provincial government ng Pampanga sa tulong ng pamahalaan, lalo't marami pa rin ang mga lugar sa lalawigan na lubog sa baha. Ayon sa otoridad, ilan sa mga residente na ang nagkakasakit at inaabisuhang magpa-check up sa mga barangay health centers. Nagsagawa naman ng aerial reconnaissance sa La Union at Pangasinan ang Ilocos Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 sa pangunguna ni na Chairperson at Office of Civil Defense Region 1 Regional Director Lawrence Mina, kasama ang DILG Regional Director Jonathan Paul Yusen, DSWD Regional Director Marie Angela Gopalan, DOH Regional Director Paula Paz Sigionco at ang DPWH. Ito ay upang makita ang laki ng pinsala sa dalawang probinsya na dulot ng bagyong Emong. Sa pamamagitan ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis, pagsisikapan ng mga ahensya ng pamahalaan na matugunan at makabangon agad ang mga naapektuhan ng kalamidad. Halos 400,000 individual ang apektado sa Bicol Region dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emong. Base yan sa ulat ng Office of Civil Defense Bicol, higit 88,000 pamilya o halos 400,000 individual ang apektado sa 415 barangay. Karamihan sa kanila ay binaha o hindi naman kaya naapektuhan ng pagguho ng mga lupa bunsod ng malalakas na pag-ulan. Ilan sa kanila ay nananatili pa rin sa mga evacuation center at sa pinakahuling tala ng OCD Bicol, nasa 929 na pamilya ang lumikas, kung saan halos 300 dito ang nasa evacuation centers, habang nasa 600 pamilya naman ang nakikisilong sa mga kamag-anak o kaibigan. Samantala, patuloy pa ring binabantayan ang sitwasyon ng pagbaha sa 6 na barangay sa Albay at Camarines Sur. Ito ay kahit bumaba na ang tubig baha sa 19 na barangay sa Pulangi, Bato at Nabua.
at tuluyan ng humupa ang pagbaha sa 24 pang lugar. Naitala rin ng isang pagguho sa isang instruktura sa Barangay Pawa, Legazpi City matapos masira ang isang flood control facility. Habang may insidente rin ng bahagyang pagkasira ng 7 kabahayan sa Albay, Masbate at Sorsogon. Sa ulat naman ng Department of Agriculture Regional Field Office, tinatayang nasa 11.46 milyon ang pinsala sa mga pananim at kagamitang pansaka sa mga lalawigan ng Catanduanes, Masbate, Camarines Sur at Sorsogon. Habang may mga kalsada pa rin na hindi nadaraanan sa rehiyon. Partikular na ang 8 kalsada sa Camarines Sur, 2 kalsada sa Albay at Camarines Sur ang hindi pa rin passable para sa light vehicles. Habang isa ring kalsada sa Albay ang sarado pa rin ng isang lane at nananatiling limitado ang access. Ayon kay OCD Bicol Regional Director Claudio Yucot, patuloy ang koordinasyon ng mga ahensya sa mga lokal na pamahalaan para masiguradong maayos at mabilis na naipatutupad ang response at relief operations. Sa ngayon, aabot na sa 15.8 million ang halaga ng food at non-food items kasama na ang pinansyal na tulong na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong pamilya. Sa pinakahuling tala ng inyong OCD, aabot na sa 5.9 million ang apektado o 1.6 million na pamilya ang naapektuhan ng mga sunod-sunod na sama ng panahon. Habang hindi tumitigil ang ahensya sa pagpapadala ng agarang tulong sa mga apektadong komunidad at residente para na rin sa sama-samang pagbangon. Laging tandaan, bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Laila Obtinalia at ito ang Civil Defense in Action. Maging